Sa pumili ng A New Day, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang dapat mong gawin during this Mercury retrograde. I'm sensing karmic connections. Feeling ko magkakaroon ng away-bati situation dito during retrograde. Actually, nangyayari talaga siya. Lalong-lalo na with regards sa karmic connections kasi nilalayo ka ng Panginoon sa mga maling tao. For your protection na rin. No wonder why you have a New Day card. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing na umiiwas kang gumawa ng mali. And nasa sense ko parang ka nagtitipto. Kasi sa one wrong move, may mangyayari. Parang may takot ka. Yun yung nafe-feel ko. At masyado ka nag-aalala sa inyong buhay. Kasi yun nga dun sa karmic connection. Parang one wrong move, may mangyayaring away. Hugs every one of you kasi feeling ko hindi naging madali yung buhay mo with this wrong person around you. Pero may na-feel din ako na parang hindi mo kalain na ganito yung mangyayari sa iyong love life, honestly speaking. Kita tayong ganyan. So anyway, here is your card. So yung dapat mong gawin during retrograde, umiwas ka sa mga maling tao. Kasi nangyari niyan, nakakasakit ka na siguro dahil sa stress with regards to whomever that is. Kasi kung sino man itong tao na to, parang nakafocus lang siya masyado sa kanyang sarili, sa kanyang success and so on. Siguro kung sino man siya, masyado siyang narcissistic. To the point na parang wala siyang pakialam sa iyong nararamdaman. Kaya kailangan din na umiwas ka sa ganyan tao. So, during this period, kung hindi man during retrograde, may mangyayari na third-party situation at kailangan itong mangyari kasi iniiwas ka talaga ng Panginoon sa maling tao. Kasi nangyari dito is parang itong tao na to siguro yung parang inisip mo lagi na siya dapat or so forth or dapat lagi kayo magkasama, but in reality, hindi na dapat magtagal yung connection kasi yung tao mo parang bang believe siya masyado sa sarili niya. Naisip ko dito parang, narcissus yung vibe. Na parang mahal lang niya yung kanyang sarili, but yet with regards to you, parang wala lang. Honestly speaking. So, you deserve somebody talaga na, talagang swak sa'yo. Somebody who help you, nourish you, and so on. At hindi ka pababayaan kasi yung feeling mo with this karmic relationship, lagi kang outcast. And you don't deserve it. Siguro behind the scenes, kung sino man yung tao mo, nagta-third party situation ka without you knowing. If ever hindi man third party situation na with regards sa meron siyang ibang tao, siguro yung third party is yung sarili niya. Na masyado niyang inisip yung sarili niya, than you. Hindi kanya inintindi sa inyong nararamdaman.
Okay, so God will definitely help you heal if ever something might happen between you and your person. So, kaya rin nangyari yung away pati situation kasi, parang pinipilit kayo ng Panginoon ng paghiwalayin kasi hindi naman pwede na ganito lagi nangyayari sa iyo na ikaw ay nahihirapan dahil sa ginagawang kalokohan ng taong yan. And with a gift being here at Inspire, so far, with regards to retrograde, magkakaroon ka ng inspiration. Maybe, para maging masaya or maybe another hobby. Pero hindi ko masasabi guys sa magtatagal yan. Kasi kung sa retrograde kasi mag-start ang endeavor, may tendency na after retrograde, hindi mo na yung magustuhan. Para lang siyang pampalipas ang oras, para minahon ka, para magkaroon ka ng inspiration na somehow, maging happy despite of these things happening to you. So take that new endeavor, this gift, as something that will make you happy. So, di ako masyado makapagsalita dun. Kasi, ibig sabihin nun, na if ever dumating ito sa inyong buhay, yung inspiration na yan, iwasan mo mag-post about that, or kahit ay palang mo sa tao mo, kasi baka magsaniyan ng away or so forth, kasi hindi kanya maintindihan. Parang itong tao kasi na to, gusto niyang nasa kanya lang yung iyong focus at hindi sa ibang bagay, which is sad. So, yun nga, depending yung tao mo for attention. Na nangyari dito is, hindi mo na magawa minsan yung gusto mong marating kasi I have a feeling na sa darating na retrograde, may gusto ka sanang i-focus pero hindi ka makapag-focus kasi may tao na magdedemand ng inyong attention at magkuluhan ka. Sino ba talaga yung susundin ko? Sarili ko ba o siya? So, nagkaroon na naman ng ingay, okay? So far, with this one, kasi kung magstay ka with regards sa maling tao, maapektuhan talaga yung inyong self-confidence kasi pipilitin ka niya na, sa kanya mag-focus at hindi dun sa gusto mo sanang gawin, which is sad. Honestly, kaya ito rin yung dahilan ng Diyos kung bakit sa inyong connection, lagi na lang may third party situation or lagi na lang inisip yung sarili niya. I feel na itong tao na to, meron na siyang parang evil entity within. Kasi I feel na yung kanyang pag-ugali na masyado siyang narcissistic. Hindi lang yun, narciso siya. Kalimutan ko yung term. Alam ko yung narcissus yung name pero yung term nakalimutan ko. Sorry guys. Pero ito yung na-feel ko sa kanya na siguro sobrang vain niya. Sarili lang niya. Iniisip niya kung gagasto siya sa sarili lang niya. Which is sad. So far during this period, magkakaroon ka ng new day. Meaning, darating din yung panahon na iiwan mo tong connection so that you will have a fresh new start. I feel na for some of you mabigat kasi naiyak ka about this kasi siguro nagtiis ka sa connection na to, tumagal yung relasyon or so forth, pinagtiisan mo para sa anak nyo, tinatry mo sumunod. Siguro dahil sa sabi ng church, dapat may mag-asawa and so on, pero let me remind you na kapag ganito na sobrang ka-toxic para sa'yo, maintindihan naman ng Panginoon kung nawawala yung connection. Kasi syempre, yung iniiwasan dyan, yung parang ganito yung mangyayari, na ikaw na yung nagkakasakit dahil sa taong ito. As you can see, or masayang naman, kung ano man ang talento mo, hindi mo na nagamit kasi yung taong yan, inisip niya lagi yung kanyang sarili. Okay, which is sad. So, let's see what else do we have here. So, we have this one, twin. So, baka napagkamalan nyo to na twin, kayo naging kayo, or siguro nagoyo ka. So, we have the Fool in reverse. We also have 13, malas sa number. It's in either way. We also have, whether you like it or not guys, yung connection nyo kasi patungo talaga yan sa breakup.
honestly speaking. Or pwede yung break an egg, ibig sabihin niya na tinatry mo yung best mo. So kahit anong best mo yung itry mo, lagi na lang kayo nag-aaway, so forth. Parang kasi hindi niya nakikita yung worth mo dahil pansin ko sa yung tao, nakatingin lang siya sa sarili niya, gandang-ganda sa sarili niya or so forth. Pero with regards to you, wala ako na sense na love eh. Parang gusto niyang pagtripan ka na magstay ka sa kanya or siya lang dapat yung focus mo. Napaka-toxic na nun. So we have the warm in either way. We also have the yes in either way. So, matuto ka rin na mag-say no. Lalong-lalo na, guys, kung nakakasakit na kayo with regards to this person, parang feeling ko sobra na tama na. Yun yung nasa sense ko. So, I have the alone in reverse. We also have the 10 here. And we have this one. Nakakalungkot, guys. Kasi some of you, syempre pipiliin nyo na hindi maging alone. Na manatili kayo sa connection. But yet, let me remind you, whether you like it or not, there will be an ending with regards to this one. Kasi, hindi ka nag-grow. At saka deserve mo somehow na maka-experience ng true love. Honestly, at hindi mo yun naranasan dahil sa taong yun. And whether you like it or not, itong taon na to, feeling niya siya yung reyna or hari. Yung dapat siya lang nasusunod and so on, which is not really healthy for you. Honestly, lalo na kung masama talaga yung iyong partner. So basically, during this retrograde, yung mapapayo talaga sa'yo is more likely know how to say no, at go after whatever inspire you. Pero nakalungkot kasi baka yung ND4 na yan mag-spark ng ganito, ng away sa inyo. Pero I feel na parang inspiration ito sana para maging masaya ka. Honestly, okay? So, I think you really have to be honest to this person. Sabihan mo siya na minsan ka lang naman na makahanap ng kasiyahan and so on. Sana payagan mo ko sa ganyan. Pero kung hindi talaga, kung ayaw niya, then, indiresyon mo siya. Sabihan mo na hindi naman pwede na lagi na lang ikaw. Lagi na lang yung gusto mo. Nakita mo to, lagi na lang yung gusto niya, yung gusto mo, wala. Kasi hindi naman pwede yung ganun, okay? So anyway, let's see what else do we have here. Pero it's up to you if you will remain in this connection or not. Pero nakita ko kasi some of you will definitely remain kasi ito ay naka-reverse. Or maybe, pwede rin ito yung dahilan na hindi ka makakapag-go after sa gusto mo mag-go after kasi pinigilan ka ng inyong tao. Medyo marami. I have a feeling na yung tao na to, ay pagka-greedy talaga siya ng ugali. Honestly, parang feeling ko malapit ka na talagang mapuno. Okay? So, whether this person like it or not, kasi na-feel ko na parang arrogante yung vibe niya eh. Mangyayari to, yung kanyang downfall. Kasi yan yung actually parang karma ng mga ma-pride. Remember na hinahumble ng Diyos yung mga ma-pride na tao. Remember yung verse, whoever exalts themselves will be humbled, and whoever humble themselves will be exalted. So ito yung mangyayari sa inyong tao na may magkakaroon siya ng problem. To be honest with you, siguro mawawalan siya ng work. Basta may mawawala sa kanya yung pride niya.
to be honest with you. And this person definitely live a lie, or maybe this person put an illusion on you na dapat siya lang masunod and so on, honestly speaking. Okay? So anyway, with regards to you, ito yung dapat mong gawin during retrograde, na parang balansehin mo yung inyong buhay. Hindi lang pwede na dapat mag-focus ka masyado sa kanya. Okay? Dapat, patas. Mag-focus ka rin sa sarili mo. You go after what you want to go after. Kasi pang-alis mo rin to ng stress, honestly speaking, sa mga ginagawa ng kalokohan ng taong yan. And let go and let God. Yun na lang mapapayo ko. So, anyway, that's it with regards to your reading. So, yun yung dapat mong gawin sa ngayon. But yet, reminder na may potential na mag-break ka with this person kasi gusto sana ng Panginoon magkaroon ka ng new day. Na someday magkaroon ka na freedom from the wrong person para somehow, you may experience a lot of things that you didn't manage to experience. Dahil sa tao na to, napaka-controlling sa'yo. And I feel na napaka-arrogante din. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness. And God bless all of you.